Ang makaligtas. Ay swerte mo na rin. Kawili-wili. Isang ordinaryong tao ka lang pero kinaya mong tiisin ang lakas ng aking pagsasanib. Nakakatuwa nga. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkalipas ng 3 araw, ipapatawag ka ulit. Bibigyan muna kita ng 20 tael. Bumili ng ilang bagay. Para makabawi ng lakas. Sino ka? Ah! 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 Naglakbay ako sa ibang mundo. Sa nakaraang buhay, isa akong sundalong espesyalista. Nabaril at nawalan ng malay habang tumutupad ng misyon. Pagkagising ko, ako na ang kusinero sa General's Mansion ng Dinastyang Dazu, si Chen Xuan. Dito ito sa mansyon ng dakilang general ng bansa, si Qinye. Si Qinye ay namatay sa labanan 3 taon na ang nakalipas. Iniwan niya ang 6 na asawa at 3 anak na babae at ako ay isa lamang sa pinakamababang katulong sa kusina. Itong 20 ang tanging puhunan ko ngayon. Sinabi ni Chen Xuan na pinadala ka sa tahanan ng general para tumulong sa kusina. Hindi para matulog ng mahimbing. Anong itinatago mo? Oh, 20 tael ng pilak. Ito ay ibinigay sa akin ng malaking ginang. Hahaha, ibinigay sa iyo ng malaking ginang, karapat-dapat ka ba? Ikaw, may lakas ng loob ka. Ilagay mo ang pera dyan. May kakayahan ka rin pala. Sayang, hindi ka isang mandirigma. Lumayas ka rito. Ya. Chen Xuan. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay, Ibalik mo sa akin ang pilak. Sobrang ganda. Kayong mga ilan, ilahin siya palabas, paluin siya hanggang mamatay para sa mga asong gubat, haha. Chef Zhao, ang taas ng iyong kapangyarihan. Nakita ko na ang 2 ginang. Nakilala ko na ang 2 ginang. Kakaabot ko lang. Narinig ko na may gustong pumatay. Chef Zhao, parang ginawang pribadong bilangguan ang tahanan ng general. Nagkamali ng akala ang 2 ginang. Ang ginawa ko ay simpleng pananakot lang. Sana nga ay pananakot lang. Sino ang pumasok sa likod bahay kagabi? Bumalik si 2 ginang, siya si Chen Xuan. Tumingin ka. Mukhang maganda siya. Marunong ka bang magluto? Hindi siya nagtanong ng basta-basta. Ito ay pagkakataon. Bago lang pumasok si 2 ginang sa tahanan. Hindi pa siya natututo mula sa maliit na ito. Tinanong ko siya, hindi kita. Kung kaya mo, pumunta ka sa likod ng kusina at ipakita mo sa akin. Sa mundong ito, magaspang ang pagkain. Mahina ang kakayahan sa pagluluto, ito ang pagkakataon ko. Ay wow! Anong klaseng paraan ito? Bakit ang bango nito? Kailan siya natutong gawin ito? Itong batang ito ay talagang nagtago ng mabuti. Zhuanghe, sumama ka sa akin. Mas mabuti pang huwag ka nang bumalik. Ang sarap ng lutong ito. Basta nagustuhan ninyo, madam. Mas masarap po ito kapag kasabay ng kanin. Hindi ko inakalang sa likod ng kusina ng mansyon ng general. May nakatagong ganitong kayamanan. Marunong lang po ako ng ilang simpleng lutong baryo. Lutong baryo. Kung maririnig ito ni Zhao Songru, baka mahiya siya ng husto. Alam mo ba,
Bakit ako mismo pumunta sa kusina para hanapin ka? Hindi ko alam. Kagabi, malaki ang ingay sa tahanan ng malaking ginang. Yung taong pinili niya. Siyempre, kailangan ko ring tingnan. Kagabi, ako ay pumasok lamang sa utos. Hindi ako nangangahas magsalita ng marami. Maingat ka nga naman. Hindi siya pumunta para iligtas ako. Pumunta siya para agawin ang tao. Hindi kita pipilitin magsalita. Pero simula ngayon, dapat mong tandaan, hindi lang ikaw ang pinili ni Linwan. Huwag kang mag-alala, sumama ka lang sa akin. May ilang bagay akong gustong tanungin sa iyo ng mabuti. Tinawag kita rito ngayon para humingi ng payo sa iyo tungkol sa teknik na ginamit mo kahapon. Ikalawang ginang. Ano? Ayaw mo ba? Ayaw mo rin na kumalat ang tungkol sa iyo at kay Linwan, di ba? O baka naman sa tingin mo ay hindi ako karapat-dapat sa kanya. Hindi ka ba matapat? Aking ikalawang ginang, talagang hindi ko maintindihan. Aking ikalawang ginang, talagang wala akong alam. Kung hindi ko alam, edi hindi ko alam. Aking ikalawang ginang, may isang bagay akong magalang na hihilingin sa inyo. Sabihin. Kinuha ni Zhao Song ang aking gantimpalang pilak kanina, at muntik pa akong mapatay. Kung babalik ako sa kusina, baka hindi na ako umabot ng gabing ito. Isang kusinero lang ang naglakas loob pumatay ng tao sa bahay ng General, Xiao Hong. Ginang, sumama ka kay Chen Xuan papuntang kusina. Sabihin mo kay Zhao Song. Simula ngayon, si Chen Xuan ay responsable lamang sa aking pagkain. Ang iba pang mga bagay ay hindi na niya aasikasuhin. Zhao Song, kailangan nang ibalik ang pera. Bakit nandito si Xiao Hong? May utos ang ginang. Simula ngayon, si Chen Xuan ay pribadong kusinero ng ikalawang ginang. Hindi na siya pwedeng utusan ng mga katulong sa kusina. Pribadong kusinero. Nakatagilid na si Chen Xuan. Dapat ibalik na ang premyong kinuha kaninang umaga, di ba? Anong premyo? Sinasaluduhan ng ginang ng punong kusinero si Chen Xuan. Kung talagang ninakaw mo ang kanyang bagay, mas mabuting bayaran mo na ngayon. Dito ka titira. Mas mabuti kaysa sa malaking dormitoryo. Siyempre, tahimik dito. Ang ikalawang ginang ay kumakain tuwing umaga, tanghali at gabi. Kailangan mong ihanda ito ng maaga at dalhin sa bakuran. Hindi titigil si Zhao Song ng ganun-ganun na lang. Mag-ingat ka. Dati siyang kusinero ng hukbong Xuanja. Ngayon, isa na siyang mandirigmang antas 3. Mandirigmang antas 3. Karamihan sa mga lalaking utusan sa mansyon ng general ay may karanasang militar. Si Zhao Song ay may malaking impluensya sa mga utusan. Kaya pala hindi ko siya makulong. Gaano man kagaling ang teknik, hindi nito kayang pigilan ang ganap na lakas. Kung gusto mo pang mabuhay, bumili ka ng isang teknik at mag-aral ka. Kung hindi, hindi na kayang suportahan ng katawan mo ito ng matagal. Chen Xuan, hindi namin sinasadya na palibutan ka kahapon. Natakot din kami kay Chef Zhao. Nandyan na siya. Ano naman itong pagkain na ito? Xiaopao. Personal na kusinero. Titingnan ko kung gaano katagal ka mabubuhay. Yung isa ay para sa akin. Si Xiao Hongji ay tumulong sa akin kahapon. Siyempre, hindi ka mawawala. Hihi! Saan ko mabibili ang kasanayan ni Xiao Hongji? Sa Dazhou may mga martial arts. Maraming lugar ang may mga kasanayan. Anong daan ang gusto mong tahakin? Anong daan? Ang martial arts ay nahahati sa pagbuo ng katawan at pagbuo ng ki. Pagbuo ng katawan. Pagbuo ng ki ay nagdadala ng espiritu sa katawan. Ang extreme path ay nag-end sa'yo ng isang uri ng kapangyarihan hanggang sa sukdulan. Kung natatakot kang hindi kayanin ng katawan mo, mas mabuting simulan mo sa pagbuo ng katawan. Mahal ba ang mga teknik? Ang pinakamura ay Antas Huang. Mahal na ang Antas Xuan. Pumunta ka sa Xuanchan Pavilion at magtanong. Si Manager Lin ay mapagkakatiwalaan naman. Pero may bilin ang ginang. Ikaw mismo ang magdadala ng agahan sa loob. Tinanong mo lang kanina tungkol sa mga teknik. Narinig ko. Dapat kang mag-ensayo ng pagpapalakas ng katawan. Ganito kalayo, naririnig pa rin niya. Talagang hindi basta-basta ang mga mandirigma. Dahil napili ka na ni Linwan. Kung wala kang malakas na katawan,
Balang araw, maluloko ka rin. Ano ito? Baozi. Mas maganda ito kaysa sa mga bagay ni Zhao Song. Ngayong gabi, sumama ka sa akin. Magluto ka ng ilang paborito mong putahe. Walang kailangang tipirin. Ginoo, limitado ang salapi sa aking kamay. Kunin mo, Xiao Hong, ng 20 liang. Salamat, ikalawang ginang. Kapag may pera ka, may pagkakataon kang bumangon muli. Masyadong delikado ang mga paninda sa bangketa. Mas mabuti pang pumunta sa Xuanshan Pavilion na sinabi ni Xiao Hong. Haha. Kapatid, gusto mo ba ng cultivation technique o ng pill? Gusto ko ng body cultivation technique. Mas maganda kung mabilis ang epekto. Gusto mo ng mabilis ang epekto. Maaaring gamitin lamang kasama ng likido ng pagsasala. Magkano ang likido ng pagsasala? 30 liang ang isang bote ng likido ng pagsasala. Isang bote ay 30 liang. Talagang magastos ang mag-aral ng martial arts. Ang mga teknik sa Xuanji ay nagkakahalaga lamang ng 1,000 liang na pila. Ang personal na katulong ng pangalawang ginang ng general ay si Xiao Hong, na bumili sa akin ng teknik na Qianshin. Magkano ang pinakamababang antas ng kasanayan? Ang antas ng Huang ay nagsisimula sa 50 tael. Mayroon lang akong 35 tael. Ang 35 tael ay sapat lang para bumili ng ganitong kasanayan. Ngunit hanggang isang antas lang ang maabot. Wala rin akong iba pang mga kasanayan. Dapat alam ito ng nakababatang lalaki. Ang martial arts ay karaniwang nahahati sa 3 landas. Pagsasanay ng katawan at matinding daan. At ang pamamaraang ito ay matinding pagsasanay ng katawan. Matinding pagsasanay ng katawan. Walang anuman, bilhin na ang pagsasanay. Hindi nagpapataas ng pisikal na kondisyon. Pagkatapos ng ilang araw, hindi na makakaligtas. 35 na piraso, binili ko na. Kapatid, may lakas ng loob ka. Kung kailangan ng materyales, huwag mag-atubiling lumapit. May naibenta na namang isa. Sundan mo siya at alamin kung sino siya. At pagkatapos ay sabihin mo kay Ginoong Gu. Hindi dapat magkulang ang mga sangkap. At huwag mag-aksaya ng pera. Lahat ng bisita ay dapat makakain ng sariwang pagkain. Magkano ito? Huwag kang bumili dito. Bakit? Magsimula ka na lang sa ibang tindahan. Dito ay teritoryo ng Kingbang. Huwag kang magpakasuwail. Kuya. Enye. Kuya. Anong nangyari sa'yo? Ako ang walang mukhang tao sa Kingbang. Ano bang nangyari kanina? Yung babae kanina, siya si Munyan. Nagustuhan siya ng leader ng Kingbang na si Wang Hu. Ayaw niyang magpakasal. Pinipilit siya ng Kingbang na sumuko. Walang nakikialam. Ang pinakamaraming tao sa Kyoto ay ang mga makapangyarihan. Magtrabaho ka ng maayos sa bahay ng general, huwag gumawa ng gulo. Ngayon, hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Unahin mong maging maingat sa bawat hakbang. Tingnan natin kung hanggang kailan ka magmamalaki. Kakagaling lang ng ginang sa bahay ng unang asawa. Iwan mo muna ang mga gamit mo at bumalik ka na. Buti na lang, natakot talaga akong maulit niyang pagsamantala sa akin. Dalhin mo siya ngayong gabi. May masarap si second mother, pero hindi niya ako tinawag. Ang sarap nito. Sino ang gumawa nito? Si Zhao Song ba ang nagluto nitong ulam? Hindi, ang private chef ko ang nagluto nito. Second mother, gusto ko ring matikman ang luto niya. Kung gusto mo, hayaan mo siyang gumawa ng higit pa. Araw-araw ay may nagdadala sa iyong bakuran. Siya pa rin ang pinakamahal sa akin. Hindi ito mangyayari sa akin, di ba? Kung hindi mo susubukan, hindi ka kailanman makakaahon.
Ang sakit. Sakit nga. Talagang nagbabago ang katawan. Tumaas ang lakas. Basta't may mga yaman, maaari akong lumakas. Chen Xuan, anong ginagawa mo? Kailangan kong lumabas kasama si ikalawang ginang mamaya. Maghanda ng mga sangkap. Nagmamagic. Mas mahiwaga ang mundong ito kaysa sa aking inaasahan. Narito na si Yanji. Chen Xuan, tara na. Maghintay ka muna sa labas. May darating na tatawag sa iyo mamaya. Nakilala ko na ang malaking ginang. Bakit ka nandito? Sumama ako sa ikalawang ginang. Sa tingin mo ba ay iniwan ko si Bai Qianqian? Ikaw ang kusinero mula sa tahanan ng general. Sikat na kusinero ng King's Hao. Punong kusinero ng tahanan ng punong ministro, si Zhong Xiansheng. Hindi ko narinig iyon. Gusto mo bang tumaya? Magkano? 50 liang. Sige, tatanggapin ko. Huwag ka lang magmakaawa mamaya. Mas mabuti pang maghanda ka ng pera. Paano kung ang sikat na chef ng King's Hao ang magluto ngayon? May dala rin akong chef. Bakit hindi natin subukan? Kung ganoon, hayaan nating maglaban ang dalawang kusinero dito mismo. Kusinero Zong, Kusinero Chen. Inaanyayahan kayo ng ginang. Kayong dalawang dakilang kusinero, maari ninyong gamitin ang lahat ng sangkap at kagamitan sa kusina. Kapag natapos ang bawat putahe, may magdadala nito sa harap. Sen, bata ka. May oras ka pang sumuko ngayon. Anong paraan ng pagluluto ito? Tapos na ang una kong putahe. Chef Chen, kumusta naman ang iyo? Sandali lang. Malapit na. Hindi mo pa ba nasisimulan ang unang putahe mo? Tapos ko na ang malamig na pipino. Ang malamig na pipino ay espesyalidad ng General's Mansion. Isa pa ay mula sa tanggapan ng punong ministro. Ang pipino at itim na kabute ay maaari ring gawin ng ganito. Malutong at masarap, maasim at maanghang, nakakagising ng gana. Ang mga karaniwang sangkap ay makakagawa ng ganitong lasa. Sa larong ito, pipiliin ko ang tanggapan ng general. Sa ikalawang round, nanalo ang tanggapan ng general. Sa ikatlong round, nanalo ang tanggapan ng general. Sobrang sarap nito. Gusto ko nang kunin ka, chef. Nanalo ang haring tanggapan sa paligsahan sa pagluluto. Maghanda si Chef Chen. May nakikipagkita sa iyo ang madam. Pumunta ka sa main hall mamaya. May regalo ang madam. Batang ito, nanalo ka sa akin, aminin ko na. Bayaran mo na. Kuya, kanino ka natutong magluto ng ganito? Sarili ko lang pinag-aralan. Interesado ka bang ibenta ang mga recipe mo? Ikaw ang bahala sa presyo. Hindi pa tamang panahon para ibenta ang mga recipe. Pero pwede kong pakinggan ang alok mo. Hindi ko alam kung magkano ang iniisip mong presyo. 1,000 tael. 1,000 tael para sa isang recipe ng ulam. Siyempre, hindi ito lahat sa iyo. Sobra ka naman mag-isip. Bata, hindi mo kayang hawakan ang recipe na ito. Nakita mo na si Yanji, Liu, at ang iba pang mga ginang. Itaas mo ang ulo mo. Ang ganda ng batang ito. Sobrang nasisiyahan ako sa mga putahe ngayon. Anong gantimpala ang gusto mo?
Ang asawa ni Chen Xuanliu ay ang espada ng ating dinastya. Nais mo na bang magdesisyon? Gusto ko ng pera. Hahaha. Talagang nakakatuwang maliit na nilalang. Kahit na mahusay siya sa pagluluto. Ngunit sa huli, siya ay nagmula sa simpleng pamilya. Kaya't ganito lang ang kanyang kaalaman at pananaw. Kakalabas ko lang, nakita ko si Ate Wanjun na. Ubus na ang mga lutong gawa ng simpleng tao. Samantalang ang mga pagkain mula sa chef na dinala mo ay nakatambak na at malamig na. Tumanggap ng 1,000 pirasong pilak. Nasiyahan ka ba? Salamat, Ginang Liu. Kulang ka sa pera. Ang buwan ng sahod ko ay 1 pirasong pilak lamang. Gusto kong mas mapabuti ang buhay ng pamilya. At gusto ko ring matutong makipaglaban. Bibigyan kita ng 10 beses ng buwan ng sahod. Maari bang pumunta sa bahay ni Liu? Ipinapaabot ko po, Ginang. May utang na loob ang tahanan ng general sa akin. Ayaw kong umalis. Kung gusto po ng Ginang ang aking luto, araw-araw po akong magluluto para sa inyo. Maari po kayong magpadala ng tao para kunin ito. Kung gusto po ng Ginang, pinapaghanda ko si Chen Xuan ng pagkain araw-araw. Sige, ayos na, napagkasunduan na natin. Salamat, Ginang, sa iyong biyaya. Tandaan mong maghanda ng mas marami sa bawat pagkain. Simula ngayon, pagdating sa pagkain, aasa na ako sa'yo. Busog na ako. Medyo pagod ako ngayon. Tungkol sa mga bagay na nabanggit ninyo kanina, ipapaabot ko ito sa aking asawa. Ngunit tungkol sa pagkuha ng mga estudyante, nasa asawa ko na iyon. Chen Xuan. Ate, ngayon ay nakagawa ako ng malaking bagay. Alam ko. Bumalik tayo sa bahay. Ako na ang magpapaliwanag sa pamilya. Hindi ka mawawala ng kahit ano na para sa iyo. Sumama ka sa akin pauwi. Umupo ka. Bakit ka naging pribadong kusinero ng 2 ginang? Kahapon, kinuha ni Zhao Song ang 20 tael ng pilak ko. Tinulungan ako ng 2 ginang. Gusto niya akong gawing personal na kusinero niya. Kanino mo natutunan ang pagluluto mong iyan? Ang kakayahan ko po sa pagluluto ay sariling pagsasanay lang. Ang ipinakita mo ngayon ay malaking tulong para sa aming mansyon ng general. Masasabi kong nakagawa ka ng malaking kabutihan. Pero may isang bagay na kailangan mong tandaan. Ikaw, Chen Xuan, ay tao ko kailinwan ka na bibilang. Alam ko ang dahilan kung bakit niya hinanap ka sa kusina. Pero ikaw ay personal lang niyang kusinero. Kapag nalaman kong may iba ka pang relasyon, buti na lang at hindi ka pa masyadong napalapit kay 2 ginang. Huwag kayong mag-alala, unang ginang. Alam ko po ang aking hangganan. Mas mabuting ang ganyan ka. Ibigay mo na sa akin ang gantimpala mo. Kahit anong gantimpala, kukunin ko rin. Napakahina mo ngayon. Hindi mo kayang bantayan ang pera. Ibibigay mo sa akin. Kapag kailangan mo, kunin mo lang sa akin. Gusto kong matutong lumaban. Sakto, ang Xuan level na teknik ay kailangan ng 1,000 pilak. Kaya sa pagkakataong ito, malaki ang nagawa mo. Pahihintulutan kitang pumili sa silid aklatan. 1 antas na Xuan na kasanayan bilang gantimpala. Xuan na kasanayan. Bago ka pumasok sa 3 antas, huwag masyadong magdala ng pera. Kaya ibigay mo na ang mga bagnote. May iba ka bang nais na gantimpala? Ginoo, nais ko ang aking kasulatan ng pagkaalipin na itinatakwil. Gusto mong umalis sa mansyon ng general? Hindi po, gusto lang naming magbukas ng tindahan ng alak kasama si 2 ginang. Kung gagamitin mo ang galing mo sa pagluluto para magbukas ng tindahan ng alak, siguradong papatok ang negosyo. Hindi mo na kailangang hanapin si 2 ginang. Ako na ang maglalabas ng puhunan. Maraming salamat, unang ginang. Paano natin hahatiin ang kita? Hatiin natin ng pantay ang kita. Ibibigay ko rin sa iyo ang iyong katayuan bilang alipin. Pero tuwing 3 araw, kailangan mong pumunta sa akin minsan. Dumating na si unang ginang sa general. Xiao Zhao. Dalhin mo si Chen Xuan sa Tingyu Tower para pumili ng 1 Xuan level na teknik. Pag-isahin ang general at ang pamilya Liu. Dapat nang huminto ang mga nagnanais sa industriya. Chen Xuan, pagkatapos mong pumili ng pamamaraan, huwag kalimutang pumunta sa aking bakuran. Gusto kong personal na gantimpalaan ka. Binalaan na ng doktor. Kaya't nagpakita siya ng ganito. Sumpa, ang baliw na si Bai Qianqian. Chen Xuan, sumama ka sa akin. Hindi ba tayo dadaan sa likod? Ako ay katulong ng malaking ginang. Maaari kang pumasok sa pangunahing pintuan. Ngayon, ikaw ay nagtagumpay ng malaki. Maaari ka ring pumasok sa tahanan ng general. Hindi ko alam kung anong malaking tagumpay ang aking nagawa. Mula nang mamatay ang general, hindi ko alam kung ilang mga mata ang nakatingin sa tahanan ng general. Kung hindi dahil ang malaking ginang ay 1 8 antas na dalubhasa, mukhang hindi kayang ipagtanggol ang ari-arian ng general. Ang malaking ginang ay 1 8 antas na dalubhasa. Hindi mo ba alam? Si Lin Wan ay talagang 8 antas. Sobrang layo ng agwat namin.
Tinitingnan lang niya ako bilang isang kasangkapan. Walang iba. Dito tayo. Ay. Ginoo Qin. Inutusan ako ng ginang na dalhin siya para pumili ng isang antas ng Xuan na kasanayan. Ito ang token ng ginang. Napakabagsik ng tingin. Bakit siya pinapayagang pumili ng antas ng Xuan na kasanayan? Si Ginoo Qin ay nagtagumpay ng malaki ngayon. Bata, may mga babae sa tahanang ito na hindi mo dapat lapitan. Huwag mong hawakan. Sino ang nagtagumpay ngayon? Sino ang taong ito? Paano siya nakarating dito sa Tingyu Tower para pumili ng Xuan level na kasanayan? Si Miss Er ay si Chen Xuan. Chen Xuan, ikaw nga si Chen Xuan. Sumama ka sa akin sa kusina at magluto ka. Miss Er, inutusan ako ng malaking ginang. Dalhin si Chen Xuan para pumili ng isang antas ng kasanayan sa Xuan. Sige, dadalhin ko siya. Mas pamilyar ako. Ito ay isang antas lamang ng kasanayan sa Xuan. Napuno na ang 3 istante ng libro. Ang yaman ng general na tahanan. Talagang napakalalim nito. Sige na, ano ang gusto mong gawin sa iyong pagsasanay? Diretso na lang akong magbibigay ng suhestyon sa iyo. Ang bagal mo namang pumili. Gusto kong pumili ng magandang disiplina sa katawan. Pero hindi ko masyadong alam ang tungkol sa pagsasanay na ito. Basta't mas mataas ang antas, mas mabuti. Itong 3 ito ay mga advanced na disiplina sa katawan sa Xuan level. Kahit sa tahanan ng general, 3 lang ang ganitong antas ng disiplina. Mataas na antas ng Xuan. Ang swerte mo'y talaga namang pambihira. Sa liyab ng araw, ang enerhiya sa loob ng katawan mo ay maaaring lumikha ng apoy. Malakas ang pinsala nito. Ang kasanayan ng panunumbalik ay isang purong panlabas na teknik. May napakalakas itong kakayahan sa paggaling. Ang kasanayan ng Yelong Xuan ay maaaring lumikha ng malamig na enerhiya sa katawan. Pumili ka na ng isa. Ito ang araw ng araw na kasanayan. Ginoong Lin, napili na namin. Bumalik ka at isulat ang nilalaman. Ibalik ito sa loob ng 3 araw. At huwag ipaalam ang pamamaraan sa iba. Sige, bilisan mo at magluto ka na. Gutom na ako. Magluto ka na. Gusto kong kainin yung ginisang baboy kaninang tanghali. Ikalawang binibini, ikaw ang nagagalit. Ako ang nagagalit at nagdudoble ang lakas. At nasa ika-4 na antas na ang lakas mo, di ba? Ang lakas ko. Sabi nga, hindi ka natatakot sa akin. Yung mga tauhan ko, palagi nilang sinasabi na magalang sila sa akin. Ngunit tila iba ka sa kanila. Ginoong ikalawa, maaari mo ba akong tulungan? Hindi ko maintindihan ang pamamaraang ito. Ang pagsasanay sa katawan ay para sa pagpapalakas ng katawan. Dapat mong isaisip ang pamamaraang ito upang maramdaman ang espiritu ng kalikasan. Gamitin ang espiritu ng kalikasan upang patibayin ang katawan. Maramdaman ang enerhiya. Gamitin ang pamamaraang ito upang magpasimula. Ay absorb mo sila sa iyong katawan. Parang ayaw ng mga enerhiyang iyon na pumasok sa aking katawan. Alaynan, siguro nag-practice ka ng masyadong huli. Dahan-dahan lang. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maitalian siya. Gabayan mo ako sa aking pagsasanay. Miss Dalawa, kung ano man ang gusto mong kainin, nandito lang ako palagi. Pero kailangan mo akong gabayan sa pagsasanay. Walang problema, kailangan ko pang kumain. Yung kanina may itlog kanina. Pinapapunta ka na ni Gianhe. Chen Xuaner. Si Lin Wan ay nagbibigay ng Xuanji na pamamaraan. Siguradong hindi rin masama ang gantimpala ni Bai Qianqian. Ngayong gabi, ibibigay ko ang sarili ko sa iyo, ayos ba? Nagawa na ni Bai Qianqian iyon. Pero tungkol kay Lin Wan, hindi ko alam kung kakayanin ko. Hindi pa rin. Sabi ni Ginoong Lin, kapag nag-aral ka ng Shenlong 9 Transformations, hindi ka na makakapag-aral ng ibang mga disiplina. Hindi naman siguro ito ang dahilan. Hindi naman ganito kamasama ang Shenlong 9 Transformations, di ba? Anong negosyo ang ginagawa ni Bai Qianqian? Kay Lin Wan, kay Bai Qianqian. Kay Lady Liu, kay King Suer. Marami tayong natanggap ngayon. Inutusan ng malaking ginang. Hindi mo na kailangang pumunta sa pulong ngayon. Pumunta ka sa Xuantian Pavilion at tanungin tungkol sa sitwasyon ng Shenlong Jubian. Kumusta ka, kuya? Kumusta ang pag-unlad mo sa paghasa ng siyam na pagbabago ng banal na dragon? Manager Lin, habang nag-ensayo ako, napansin kong hindi makapasok ang espiritual na enerhiya sa katawan ko. Dahil ba ito sa siyam na pagbabago ng banal na dragon? Nasubukan mo na bang mag-ensayo ng siyam na pagbabago ng banal na dragon? Sandali ko lang nasubukan.
Kung ganoon, wala na tayong magagawa. Hindi na makakapag-aral ng ibang mga teknik. Ay, ayos na ito. Kailangan na lang talagang tahakin ang daan ng Shenlong 9 transformations. Sige na, Shenlong 9 transformations na lang. Mas maraming oras at pera ang gugugulin. Kapatid sa tavern, ikaw na ang magiging chef. Una, hanapin siya sa lugar ng pagtatanghal ng walang mukha. Siya yung munian na tinutukan ng lider ng Kinggang noon. Umiiyak siya. Ikaw pala, bata. Walang may gustong bumili ng mga gulay ko dito. Mas mabuti pang huwag kang makipag-usap sa akin. Magdadala ito sa iyo ng problema. Kapag nagbukas na ang restoran, baka matulungan kita. Kung magkikita pa tayo ulit. Nakita ko na siya ulit. Kasama ko siya sa daan. Sa galing mo sa pagsunod. Si Zhao Song ba ang nagpadala sa kanya? O si Zhong Xiansheng? Hindi siya kumilos sa buong daan. Natakot siyang kumilos sa mata ng marami. Saan po pwedeng mapanood ang pagtatanghal ng walang mukha? Dumaan ka sa palengke at lumiko sa kaliwa. May isang malaking pintuan. Doon sa loob, maraming tao. Doon ang lugar ng pagtatanghal ng walang mukha. Ayos. Ganito pala ang pagtatanghal ng walang mukha. Hindi ko alam kung nasaan ang kuya. Sino mang nagbayad, sumugod na. Masaya ang laban, may gantimpala. Iyan si Chen Yan. Ito na naman ang walang mukhang tao na palabas. Ang kapatid ko, nagbuwis ng buhay para sa ilang pirasong barya. Si Chen Yan ang dahilan kung bakit ako napasok sa tahanan ng general. Salamat sa iyo. Palayain mo ang kapatid ko. Ha. Chen Suan, anong ginagawa mo? Qiang Jie, hindi marunong umintindi ang kapatid ko. Ibabalik mo na ang pera. Oh, Chen Yan. Mukhang mayaman ang kapatid mo ah. Qiang Jie, pakiusap. 20 tael, hindi ito maliit na halaga. Ha, pakiusap, ibalik mo sa kanya. Naubos na ang mga sandbag ngayon. Gusto ng lahat na masiyahan. Bumalik ka bukas. Sumama ka sa akin. Chen Suelan, alam mo bang sapat na ang 20 tael ng pila? Para sa ating pamilya sa loob ng mahabang panahon. Kuya, huwag na tayong maging walang mukha. Alam kong nag-aalala ka sa akin. Nakasanayan ko na. Hindi magtatagal, makakabili na si kuya ng bahay sa Kyoto. Maililipat ko na sina Itay, Inay at si Bunso para tumira dito. Saan ka kukuha ng ganoong kalaking pera? Dinala ako ni Second Madam sa bahay ng mga Liu kahapon. Nagluto ako para kay Ginang Liu. Tuwang-tuwa si Ginang Liu. Binigyan niya ako ng 1,000 liang na pila. Ha? Magkano? 1,000 liang. Ayos. Talagang may mararating si Kuya Xuan natin, haha. Dapat magpakabait ka na at magpasalamat sa mga magulang mo palagi. Ang responsibilidad ng pagpapasa ng lahi ng pamilya Lao Chen ay nasa iyo na. Nasa iyong balikat na ang bigat nito. Pumasok na ako sa Kingbang. Wala nang daang pabalik. Hindi na ninyo kailangang isaalang-alang ang pag-alis sa Kingbang. Mamaya ay makikita ninyo na ang yama. Sino ang nagpadala sa iyo? Zhao Song. Hintayin mo na lang ang kamatayan at itanong mo kay Haring Yama. Mag-ingat ka. Ito ang tunay na lakas ng mananayaw. Iba ito sa nangyari kay Zhao Song noon. Ngayon talagang delikado na. Ang teknik na ito ay buhay kapalit ng buhay. Hindi ito natutunan sa pagsasanailang. Ito ay likas na galing sa pagpatay. Hiha. Huwag kang magsayang ng salita. Sino ang nagpadala sa iyo? Ubo. Sayang at hindi natin nalaman kung sino ang umatake sa iyo. Malaki ang posibilidad na si Zhao Song iyon. Maliit ang posibilidad na isang taong ang pangalan ay Zhong Xiansheng. Gusto kang patayin ni Zhao Song. Kuya, huwag kang mag-alala. Ako ngayon ang paborito ni ikalawang ginang. At nakapagbigay pa ako ng malaking ambag sa general. Hindi ako kayang galawin ni Zhao Song sa harap ng lahat. Ikaw naman ang nagsabi kanina na hindi ka makaalis sa Kingbang. Bakit nga ba? Noon, may isang kampiyon sa martial arts.
Ginamit niya ang kanyang kuya para makaalis sa Kingbang. Sa huli, nagtagumpay siya. Pagkalipas ng 3 buwan, lahat ng miyembro ng pamilya niya, maliban sa kanya, ay namatay. Ha! Nakatanggap ka ng pagkilala. Kailangan mo munang tumayo sa Kyoto. Ang Kingbang ay talagang isang napakalaking organisasyon. Pumunta ka mamaya kay Linwan. Tanungin mo siya ng mas malinaw. Gaano kalakas ka? Hindi ito parang unang laban mo. Hindi ko rin alam. Karamihan kanina ay instinct lang. Kuya, Alan, ikaw hindi ka pa ba nakapasok sa unang antas? 2 taon na akong nag-aaral ng martial arts. Kaya kong magbuhat ng mga 500 pounds. 500 pounds. 300 pounds lang makakapasok na sa unang antas. Mas malakas ang kapangyarihan. Mas malawak ang daan sa likod ng mga buto. Hindi ako papasok sa mga ranggo. Sa halip ay makakaiwas sa mas maraming panganib. Dapat ka nang umuwi. Sa Kyoto, hindi sila magkakaroon ng lakas ng loob. Ano ang tungkol sa bangkay? Aayusin ko ito ng maayos. Kailangan kong maging mas malakas. Kailangan kong lumakas sa lahat ng aspeto. Chen Xuan, bilisan mong magluto para sa akin, nagugutom na ako. Tama nga, si Zhao Song nga ang nagpaimbita sa kanya. Bakit may dugo sa damit mo? Nakipag-away ka ba? Wala yon, nakasalubong lang ako ng ilang ligaw na aso. Yisad, ilang ligaw na aso lang di mo pa natalo. Kailangan nang magsanay ng martial arts. Magpapalit muna ako ng damit. Mamaya magluluto ako para kay Second Miss. Bilisan mong kumain, mamaya dadalhin kita sa training ground. CJ, hindi na pwedeng hayaang mabuhay pa ang batang ito. Dito na lang ako kakain para hindi na maghintay. Ito ang pagkain ni na Madam at Madam Liu. Hindi kita masasamahan sa pagsasanay sa arena. Kailangan kong lumabas sandali. Sige, ikalawang senyora, gawin niyo po ang inyong lakad. Wala sina Linwan, Bai Qianqian at King Sur. Mukhang may nangyaring masama sa loob ng mansyon. Malamang hindi na ako hahanapin ni Linwan. Chen Xuan. Pinapatawag ka ng ginang sa loob ng looban. Sige, pupunta na ako. Naghihintay sa iyo ang ginang sa loob. Maaari ka nang pumasok. Nakilala na ni Chen Xuan ang ginang. Nandito ka, medyo pagod na ako. Tulungan mo akong umupo sa tabi ng kama. Gaano karaming kita ang maaaring makuha ng restoran sa isang araw? Dapat ay makakakuha ng marami. May nangyaring masama sa loob ng pamahalaan. Masyado kang mapanlikha. Ngunit wala itong kinalaman sa iyo. Ang malaking ginang, pumasok ang kapatid ko sa Kingbang. May paraan bang makaalis? Gustong umalis sa Kingbang. Tanging ang emperador o ang banal na espada ang makakapagsalita. Kingbang. Ito ba ay itinayo ng korte? Ang pagiging matalino ay magandang bagay. Ngunit may mga bagay na huwag mong sabihin. Isang maling salita. Maaaring magdulot ng kamatayan. Tungkol sa Kingbang, ito lamang ang maaasahan mong malaman. Kingbang, talaga namang may kinalaman sa korte. Sa aking pagsasanay, makikinabang ka sa iyong pakikipaglaban. Kapag umabot ka sa unang antas, mas mararamdaman mo ito. Magandang ipinakita mo ngayon, ngunit wala nang gantimpala. Basta masaya ang ginang, ayos na iyon. Babalik muna ako sa kusina. Dito ka na matulog ngayong gabi. Huwag kang mag-alala, hindi na kita guguluhin. Pinatuloy kita dahil sobrang pagod ka na ngayon. Tama nga, isa lang talaga akong gamit na tao. Gaano kabilis mo mabubuksan ang iyong restaurant? Kung bilis lang ang habol, ilang araw lang mabubuksan na. Pumunta tayo bukas para pumili ng lugar. Magkano kaya ang kikitain natin sa unang araw? Huwag kang magmadali, ginang. Sa totoo lang, may mas mabilis akong paraan para kumita. Kapag nagbukas tayo, bakit hindi tayo magbukas agad ng 3 restaurant? Ang una para sa mga may kapangyarihan. Ang pangalawa para sa mga mayaman. Ang pangatlo para sa mga ordinaryong tao. Gumamit ng self-service. Maliit na kita, malaking benta. Mabilis na makilala. Pagkatapos sumikat, ibahagi ang paraan. Kumuha ng bayad sa prangkisa at 1% ng kita. Self-service franchise. Naiintindihan ko ang kalahati. Ngunit masyadong maliit ang kita na 1%. Kumuha muna ng franchise fee. 5,000 o 1,000,000 li ang bawat isa.
Pag-usapan ang susunod na bahagi. Nagdesisyon ako. Bibigay ako sa iyo ng isa pang gantimpala. Maging kalmado ka, ginang. Kung totoo ang sinasabi mo, malaki ang utang ng general sa iyo. Ang kakulangan sa pondo ng opisina ay nasa harapan na. Matapos mamatay si Kinye, ang mga ari-arian ay unti-unting pinipigan ng iba. Buwan-buwan, ang mga benepisyo ay mabigat na gastos. Wang Kui, dahan-dahan kong bibilangin ang utang na ito. Si Xiaozhang. Bakit natutulog si Yanli? Chen Xuan sa kama. Hayaan mo siyang matulog dito ngayong gabi. Bukas, sumama ka sa kanya para tingnan ang tindahan. Dalhin mo ang aking token. Tandaan mong mabuti ang mga sinabi niya. Balik ka at iulat sa akin. Baka itong Chen Xuan ay isang talento. Gino. Sana araw-araw ay makatulog ako dito. Unahin muna ang mga mahahalagang bagay. Ihanda na ang almusal. Maghintay sa kusina. Mukhang mas lumakas ang katawan. Tama ang sinabi ni Junwan tungkol sa pagsasanay. Naghihintay sa iyo ang ikalawang ginang sa silid. Pumunta ka ba sa bahay ng unang ginang kagabi? Ang mga likido para sa pagpatigas. Sinasabi ko, ako ang pumili nito. Ikalawang ginang, nais kong makipagtulungan sa iyo sa isang negosyo. Ito ay tinatawag na pabango. Matagal ang amoy pagkatapos spray. Ang pabangong ito ay talagang kakaiba. Sabihin mo lang sa akin kung gaano karaming pilak ang kailangan. Sige, ikalawang ginang. Kung talagang makakakuha tayo ng kita, hahatiin natin ito ng pantay. Book ko ang iyong. Ngayon ay talagang maayos ang lahat. Ang unang pagsubok sa isang tasa ng tsaa ay matagumpay na nakapasa. Chen Xuan. Pumapasok na ang Ginoo. Hayaan mong samahan kita sa tindahan. May lugar ba sa bahay ni Xiaozhao para sa pagsubok ng lakas? Meron sa training ground. Sasamahan kita doon. Ang ikalawang dalaga ay mahilig sa martial arts. Huwag siyang istorbohin. Gaano kabigat ang kaya mong buhatin? Ang buong lakas ay kung gaano kabigat. Mas malakas siya kaysa sa inaasahan ko. $200 kilo ay katumbas ng 400 jin na buong lakas. Hindi mo nasusubukan ang isa pa. Ang 200 kilo ay mahirap na. Kung mas mabigat pa, hindi ko na kaya. Hindi ka makapaniwala na may 400 libra kang lakas. Nakilala mo na ang ikalawang Ginoo. Pasensya na sa pagkaabala sa iyong pagsasanay. Ang 400 libra ay maaari ng subukan ang malutong na buto sa unang antas. Narinig ko na habang mas malakas ang katawan, mas mataas ang limitasyon pagkatapos ng unang antas. Tama, ako ay pumasok sa unang antas ng 800 libra na ako. Salamat, ikalawang Ginoo. May tanong ka ba tungkol sa pag-ensayo? Pwede mo akong tanungin habang nagde-deliver ka ng pagkain. 3日400斤，若用淬水液，或许能追上兄长。测完了，咱们该去看铺子了。好，先办正事。 Narinig ko na ibinigay ng emperor ang pagbili ng mga sundalo kay Wang Kui. Mahal na emperatrice. Siguro may tutol ka sa iyong puso. May sariling dahilan ang mahal na hari. Wala akong tutol. May sama ng loob ka. Normal lang din iyon. Maraming bagay. Hindi rin madali maging emperador. Nauunawaan ko po. Narinig ko na may isang napakahusay na chef sa Liu Mansion. Totoo po iyon. Malapit na ang aking kaarawan. Pahihiramin ko muna ang chef ninyo. Siyempre, pwede. Ibabalik ko sa iyo pagkatapos gamitin.